Eto pa lang si Marcoleta, no? Ang daming kagalit na. Pati yata si Ben Tulfo kaaway na ni Marcoleta. Nagagalit na din po. Yata, pagkakaintindi ko soplak si Marcoleta kay Ben Tulfo. Pakinggan ho natin mga kababayan at nandiyan na din po si Jcas. Sabi ni Chi ng Ceresa Post, bulldog. Sino yung bulldog? Si Marcolets? Tsaka Hindi naman. Dali, si Marco, nako, baka magalit sa atin yan, Chi, si Marcoleta, ha? Alam mo naman yun. Sabi sa mga opisyal, alam nyo, dapat tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, wag tayong balat sibuyas. Yung pala si Marcoleta, ayun, inasar lang ni Vice Ganda. Napikon na. Si Marcoleta pala yung burat sibuyas, mga kababayan Di ba? Eto, Ben Tulfo versus Marcoleta, mga boss. Gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Direktahan. Siyempre, kapag ka live interview ng mga ganyan, wala. Naku, okay lang. Kampante lang ako. Cool na cool lang kami. Ano? Hindi naman. Hindi naman. Pero pagka off-cam ho kay Ben Tulfo, mga kababayan, alam nyo yung ibig sabihin. Alam nyo, ha? Alam nyo yung ibig sabihin kay Ben Tulfo. Kapag ka off-cam ho, mga boss, no? Alam ko nanggagalaiti sa galit yan. May problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Bill Ribbon Committee when he said something like, gusto niya, siya lang. Gusto niya, siya lang yung magmukha, tagumpay ko to. Gusto niya, ganun lang. Ayaw nang merong ibang mag-iimbestiga ho, mga kababayan. Akalain nyo yun. Nagagalit nga din kay Laping Lacson at kay doon kay pangalan nito, Kiko Pangilinan. No, talaga. Alam niyo maramdamin itong tao na ito. Yung tipo bang kapag kayong nadehado siya doon sa Senado, pupunta doon sa Net 25, yung pinagkukumpulan nila, yung ini-estasyonan nila. Tapos doon babanat ng babanat. Yung tipong parang parehaso nung tayo'y mga bata. Di kumpulan tayong mga magkakalaro. Kapag ka nadehado tayo doon sa laruan, pag uwi natin sa bahay, naku nanay, yung ganito, ganyan, naku, ganyan. Doon babanat. Parang bata. Parang bata. pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may Ayaw nga po kasi ni Marcoleta ng ganoon. Di ba? Ang gusto niya, yun lang yung kanya. nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, pala mag-grandstanding ng ilan. Yun, di ba? Ayaw niya ng may ganun. Gusto niya, nakasentro lang sa kanya. Kaso mga kababayan, basa, alam, ramdam ng mamamayang Pilipino na magkakaroon lang ng hindi patas o hindi pantay. Diyan, biruin nyo, mga senador, yung ibang mga senador, nasasangkot yung mga pangalan nila dito. Tapos sa Senado gagawin. Paano mangyayari dyan? Mga magkakaibigan na yan. Nakita nyo naman, di ho ba, mga boss Chipamo, sir, yung impeachment na lang. Tapos doon gagawin. Para nga naman daw, patas, pantay, at walang bias, gumawa ng isang independyente na mag-iimbestiga. Ano naman masama doon? Kung okay naman yung ginawa mong pag-iimbestiga, okay din ang ginawang pag-iimbestiga doon, hindi walang problema. Meralcoleta, ito kasing si My Pets Hobby dapat magpa-psychiatrist si Marcoleta. May tama ba sa utak? Bakit naman? Bakit magpapa-psychiatrist? May tama ba to sa utak si Marcoleta? Sabi kasi ni My Pet Hobbies dapat magpa-psychiatrist si Marcoleta. Sabi ni Jorge Edralin,
My bad, can't be here all the time. Anyway, pinorma ni Quezon Escudero yan si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee kasi ang mission niyan, mangharang. Mangharang para di makulong lahat, lalo na si Quezon. Tuloy mo, Ben Tulfo. Andyan, so nasaktan siya ron. Naging personal yan. Oo. Ito naman siguro Yan, kapag kain tumatawid na yun dyan sa Net 25, umiiyak na doon. Ramdam mo, personal na. Tapos may dalawang kumag. May dalawang kumag na nakikisali. Ay, naku, ganito. Ay, Kong. Ay, Senator. Ay, ganito, ganyan. Yung dalawa, di ba? Parang mga gatong, parang mga panggatong lang ho eh. doon na to masyadong sensitive, napipikon, nababad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa Yon. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kapag ka na bad trip, napikon, hindi nagustuhan. Kala niya yata siya lang mag-isa ang senador. Pag hindi nagustuhan yung iminumungkahe ng ibang senador, tatawid doon sa Net 25, magsusumbong doon sa mga kasamahan niya doon. Chuwariwap ni Meral Coleta. Yung dalawa. stasyon nila. Binanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Because Ben, ang trabaho na. Meron din sariling estasyon. Si Bitag. No, si Ben Tulfo ho, mga kababayan. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Totoo. Waldas pera ng mga mamamayan po, Sir Mark. Ang mga investigasyon ni Marcoleta, kubeta na yan, nangangamoy. Uy, grabe ka, Victor Cesar. Tuloy ko. Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napaprosecute pag dumating sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapa-epal. Sabi ni Manuel Antonio Catalino Alpuerto, ang haba ng pangalan mo, Sir. 81 like, INC, ayaw sa politika. No? Parang hindi na ho ngayon. Tingnan mo, yung anak ni Marcoleta, INC din ho ba yun? Yung anak ni Marcoleta, Congress. Parang nag-uumpisa na nga maglagay ang Iglesia ni Cristo ng mga politiko eh. Para siguro mas malakas sila. Dati na lang ho siguro. Ngayon naiiba na. Ngayon pinapayagan na. Ayan, Marcoleta, senador. Tapos yung anak, congressman. Kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit dun sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Napipikon talaga. Sabi nga sabi siya na mismo nagsabi, huwag tayong balat sibuyas. Pero parang burat sibuyas. Balat sibuyas si Marcoleta, mga bossing. Talagang iyakin, talagang pumupunta doon. Di ba, Sir Almond Lee? Kung may tanim bala, may tanim politiko sa gobyerno. At yan po ang pansin ko ngayon sa INC, mga bossing. Dati bawal ngayon hinahayaan na nila. Ang aga ng live mo! Ngayon, Mark, saan lakad natin? Nakapolo ka. Tapos na po ang lakad ko. Kailangan ko lang pong matulog ng napakaaga ngayon dahil alas 4 ang aking trabaho bukas. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. Correct. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about Tsaka talaga ang mangyayari dito, iisipin ng mamamayang Pilipino, naku, kaya yan binuo yung Blue Ribbon Committee na yan. Dahil may mga nasasangkot na mga pangalan ng mga senador, etc., lalo na doon sa mga insertion, tapos yung mga insertion na yun, yung bayan pa mismo ng mga senador natin, yun pa mismo, mga kababayan, ang numero 1 na ang sinabi,
nasabi nung team ni Ping Lacson, numero 1 na notorious daw ho, sa Ghost Project. Oh, biruin nyo yun. Tapos sa Senado, tapos magkakaibigan sila. Ano kahihinatnan yan? Wala lang. Bakit ayaw at natatakot na magkaroon ng independyente na mag-iimbestiga din? Baka hindi pumabor sa kanila. Baka malantad lahat. Di ba? Wala na din mangyayari dyan sa hearing na yan. Sabi ni Ma'am Lourdes Avila. This controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommend Wala, baka nga mamaya magkatanggulan pa ho Di ba? ABS-CBN, tanggol. Lumipat sa Senado, pinagtanggol mga senador. Mandatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation. Bentulpo, iiyak na naman to. Yari ka, Bentulpo, doon sa kanyang programa sa Net25, babanatan ka nito kasama yung Chuwari Wap down na dalawa. No, kasama yung dalawang taga-Buyo daw, Nako, yari ka dito, Sir Bentulpo. Pakinggan nyo ho. May nakita silang dagdagan pa ang batas or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then Daraches Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Correct. Ang korte Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hoho. Gano'n naman talaga nagmumukha sila Nagmumukha silang abogado pa nga ho Tingnan nyo nga ho doon sa sa impeachment ng ating Vice Presidente. Imbis na sila ang maging West, imbis na ho sila ang maging judge, sila pa yung parang nagiging abogado ng Vice Presidente. Napansin ko ho doon mga bossing, unang layer ng depensa doon sa impeachment sa Vice Presidente, Senado. No? Tapos sinundan nung 16 na lawyer na hinire ng Vice Presidente. Kita nyo, doon pa lang sa Senado, mga kababayan, harang na po Alam na natin yung basang-basa na natin yung pag-dismiss nila Magiging malayo po ba yun? Dito sa ginagawa nilang investigasyon?